niya yung dalawang lingkod ng Panginoon na pumunta dun sa Jericho. Na pumunta dun sa Sodom and Gomorrah. Ibig sabihin nun, naakala ko kasi dati nun na pagka sinabing ligtas ang iyong sambahayan, kahit na pa-relax-relax lang, na kahit na anong ginagawa, na kung ikaw ay naglilingkod, kasi dumating din sa time ko yung magulang ko, katoliko rin sila dati. Nakakala ko, araw-araw, halos linggo-linggo, nagsisimba, may mga kung ano-ano pa sila na inaatinan, may mga prayer meeting. Napakiramdam ko sa sarili ko noon, naligtas na rin ako na kahit na ako'y painom-inom, asiga-asigarilyo. So, hindi pala. Nakakita pa rin natin na ang Panginoon, hindi niya hahayaan na once na diligtas ang sambahayan mo, gagawa pa rin siya ng paraan para yung sambahayan mo ay mapunta dun sa mensahe na nais mo. Amen? Nakatulad niya, nasabi niya nung anak ko, sabi niya, Daddy, nabasa ko yung tungkol kay Gideon. Kasi yung anak ko, medyo matatakotin yun eh. Ang tagal nga niya bago siya nakapag-drive. Paano siya nakapag-drive? Matatakotin siya. Pero, kaso yung kanyang trabaho, dadaan siya ng highway. Dadaan siya, so maraming sasakyan. So, mahihirapan siya para makapagmaneho. Kaya yung time na yun, natatakot siya, umiyak siya, pero bakit nakapag-pray siya nung time na yun? Nag-pray siya at nagtataka daw siya bakit daw halos wala siyang makasalubong na sasakyan. Hanggang sa nakarating siya dun sa kanyang trabaho na kung paano nabasa niya daw dun sa Bible na si Gideon ay isang lingkod din ng Panginoon na ginamit para magapi yung Medita ba yun? Yung pagkakaalam ko na bago gamitin ng Panginoon, matatakotin din kasi si Gideon eh. Nasabi ng Panginoon sa kanya na bago siya gamitin ng Panginoon, marami rin siyang agam-agam sa kanyang puso. Marami rin siyang nag-doubt pa rin siya kasi nga ang alam niya, kung gusto niya talagang makasure na ang Panginoon talaga yung kausap niya. Na hanggang sabi nga ng Panginoon, inutusan siya ng Panginoon na sabi niya, gibain mo yung ginagamit, yung sinasambahan ni Balaam. Gibain mo yun. Pero hindi siya ang gumawa nun dahil kumuha pa siya ng 10 kalalakihan para gibain yun dahil nga natatakot siya. Pero dumating yung time na sinikure niya, sinabi na ang anghel na yung nakausap niya. Sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Yun yung nabasa ng aking anak na sabi nga niya, fear not. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Tapos, bumili siya ng Bible. Nagpapaturo siya ngayon. Sabi, tumawag sa akin, Daddy, paano po ba pagbabasa ng Bible? So, kaya naging sobrang natutuwa ako dahil ang Diyos kumikilos talaga. Nakakita ko, hindi man kami palalas na yung sinesharean ko siya kung kailan lang, kasi nga laging busy rin siya sa trabaho. Pero nakakita ko yung kilos ng Panginoon na kahit hindi na nandun yun, hindi kasi sa gawa ko eh. Nasa gawa talaga ng Panginoon. Kaya mabuti ang Diyos, tapat siya sa kanyang pangako. Amen. Hallelujah. Pinahaba ko lang para kasi maiksi yung aking short. Maiksi dahil sa totoo lang, mahirap, hindi po ganun talaga. Kaya nakikita ko nga kung paano yung ating mga kapatid na pagka tumatayo nga dito. Talagang mag-iintay ka talaga. Mag-iintay ka hanggang sa kung kaya. Katulad ko, halos isang linggo, nung pa lang, pagbaba ko pa lang ng sasakyan kay Brad Melvin, sinabi niya, Brad, short ka. Para sure lang niya na hoho ako. Sige Brad. Tapos, kung tutusin, ang haba ng oras, ang haba ng isang linggo, kaya to. Kaso talagang walang pumapasok. Kaya medyo puyat tayo ngayon dahil halos kagabi lang talaga. Kagabi hanggang kaninang umaga lang talaga even though na nagbabasa ako, pero wala talagang pumapasok sa aking kaisipan. Walang pumapasok
Maliban na lang nga talagang sabi nga ng Panginoon, siya yung magbibigay ng kapahayagan. Ang Diyos ay laging hindi nagkukulang. Maging sa oras ng Panginoon, laging nandun yung time niya. Laging nandun yung time ng Panginoon. Last minute, talagang tinutugon ng Panginoon kung ano yung nasa puso mo. Amen. Excuse me. So ang aking topic ngayon, so medyo maiksi lang to, short. So pagiging complacent or complacency, complacency. So tinignan ko sa Google yung complacent. Actually ano siya may salita siyang negative, meron din positive, pero mostly karamihan pagka sinabing sa Bible, biblically negative. Kasi pagdating sa Bible, talagang confident yung pagiging complacent, hindi siya complacent. Yung confident siya, hindi siya complacent. So pagka sinabing complacent, yun yung self-satisfied. Yun yung sarili mong kakayahan. Pinipilit mo yung sa sarili mong kakayahan na naglilid ba sa carelessness mo, warning, hanggang sa dumating yung nagba-backslide na tayo. So marami sa ating mananampalataya. So nagiging ganitong sitwasyon, dumadaan sa ganitong sitwasyon. Maging ako, dumaan din sa ganitong sitwasyon na naging kampante ako. Nakakala ko noon na umattend lang ako sa Zoom, umattend lang ako sa anong tawag dito? Yung hindi sa face to face. Kasi noon nasa Pilipinas ako noon. Talagang hindi ako umattend, puro sa Zoom lang. Pero nakita ko talaga na wala doon yung kapahayagan pa talaga ng Panginoon. Na siguro na makikita mo naman na case to case basis. Kung talagang ang Panginoon na katulad ng pagka kailangan talaga pinag-pray mo sa Panginoon na hindi na mabigat sa kalooban mo na hindi makadalo, pero iniloob ng Panginoon na hindi ka makadalo, talagang hanggang sa Zoom lang talaga muna. Okay? Kaya nga sabi nga kaya akala ko rin noon, okay, nagtatights ako. Hindi rin pala pwede yung ganun. Kinakailangan pala makuha mo yung full body of Christ, yung fullness, yung kabuuan ng katawan ng ating Panginoon Diyos. Na hindi natin nalalaman yung ibang mga mananampalataya. So hindi natin alam yung sa ganung sitwasyon, sa ganung kondisyon, napapalayo na pala tayo sa Panginoon. Na nagiging kampante tayo. Nakatulad nga nung preaching last week, yung broken cistern. So, hindi siya satisfied na siya kung ano yung meron siya. Komportable na siya kung ano yung tubig na nasa sa kanya. Komportable na siya kung paano yung kahit na hindi niya namamalayan na marami na pala siyang dumi sa kanyang dun sa balon na yon na hindi naglalabas ng bukal. Na hindi na katulad ng bukal na tuloy-tuloy yung agos niya, na hindi naman kasi natuloy-tuloy yung agos niya, na hindi siya nag-i-improve na nandun lang siya sa isang level na to, hindi katulad ng justification. Sa time ba ni Wesley ba, time ni Luther? Hindi po pwedeng puro justification na lang palagi tayo. Nandito na tayo sa last age. Na malalaman naman natin ang Panginoon kung paano kumikilos ang Panginoon, na makita mo na nag-upgrade. Ang tagal kong nawala, halos nag-backslide condition din ako. Pero sabi nga ng Panginoon, kilala ko kung kanino, kilala ko kung alam ng Panginoon kung sino yung ligtas at sino yung hindi. Kaya nga nandito tayo ngayon, mga kapatid. Meaning ligtas tayo. Kasi kung ano yung nilalaman ng ating puso at alam naman natin sa sarili yon na hindi natin kayang dayain Panginoon. Amen. So for example, may mga example tayo eh. So example, nung tayo naghahanap tayo ng trabaho. So napakasir nating manalangin
Nandyan yung pag-attend natin sa church. Nandyan yung halos lahat ng Bible study na atinan natin. Basa tayo ng Bible. Andyan eh, may hinihingi tayo sa Panginoon eh. Pero once na makukuha tayo, okay, mabait ang Panginoon, mabiyaya ang Panginoon kung sa mabiyaya. Kaso kung nakuha na natin yung gusto natin, nakuha na natin yung panalangin natin, na-answer prayer tayo, okay, 1 week, nandun ang pasalamat natin, nandito tayo, tatayo tayo sa harapan para magpasalamat sa Panginoon. Pero after na lumipas ang mga araw, lumipas ang mga linggo, ayan, nandyan na, unti-unti na tayong nawawala. Anong ibig sabihin nun? Nagiging komportable tayo kung ano yung meron tayo na nawawalan na yung revelation sa ating puso. Amen? Ano, katulad nung iba, katulad ng ibang mga mananampalataya, ganun din. So may pera tayo. So ano pa, kaya nga minsan yung iba nananalangin lang dahil pagka nagkaroon ng negosyo, katulad nga sinasabihan ko nga yung si sister wife, kasi nung una ganun din. Bago kami mag-ano, nagpe-pray kami. Na sinasabihan ko nga lagi na naayos yung tindahan. Tapos kahapon kausap ko nga siya, sabi ko sa kanya, huwag kang masyadong mag-focus diyan sa tindahan na yan. Sabi ko dahil sabi nga sukal lang yan mga yan, sukal lang ang lahat ng bagay na yan. Kasi ang lahat ng yan ay nanggaling sa Panginoon. Sabi ko, kaya nga sabi nga ni kapatid, unahin natin ang Panginoon. At idadagdag na lang niya yan. Sabi ko, kahit hindi ka magbukas ng tindahan na yan, isarado mo yung kung ano lang yung kita, yun lang. Ang mahalaga, inuna natin ang Panginoon. Di ba? Inuna natin ang Panginoon. Kaya, napakabuti ng Panginoon kasi mabiyaya yung, laging ganun. Iniisip natin, mabiyaya naman ng Panginoon, sige, okay lang. So, hindi natin alam sa nangyayaring ganun, yung loob natin, unti-unti na palang lumalayo sa Panginoon na akala mo okay lang sa Panginoon, pero hindi. Ang Panginoon, nandiyan lang yan. Perfect ang Panginoon. Pero ikaw, perfect ka ba? Di ba? Hindi. Kaya alam natin sa sitwasyon natin ngayon, kung paano ang Panginoon, lagi natin titignan kung paano tayo nung una, na ibento na ang mahalaga yung huli, na kung paano tayo maliligtas. Pero tignan din natin yung mabubuting ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Basahin natin sa Matthew. Basahin pala muna natin Matthew 20. Sorry. Balikan muna pala natin basahin yung inuna kong binasa. Basahin natin sa Tagalog. Deuteronomy. Bago natin basahin tong next verse. Pakilagay sa Tagalog, kapatid, para medyo mas malinaw. Sabi niya, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmamataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkaan,
na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang mapagkumbaba ka at kanyang subukan ka, na pabutihin ka sa iyong wakas. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang aking lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Hindi iyong alalahanin ang Panginoon kong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya ng mga araw na ito. Amen. Kaya doon pa lang sa verse na yan, sinasabi nga ng Panginoon na pagka tayo'y nakakain na sa Kanya, pagka tayo'y mga nangabusog na, nasaan na tayo ngayon? Saan ba tayo pupunta? Wala naman tayong, sukal lang ang lahat na yan. Sabi nga ni Peter, sukal lang ang lahat ng yan. Walang ibang mahalaga kundi ang Panginoon. Sa Kanya nagmumula ang bukal ng buhay, ang bukal ng tubig. Amen. Basahin natin yung verse yun. Matthew 25:1 about yung 10 virgin. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Siguro hindi na naman bago sa atin tong kwento na to. At ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Nasabi nga ng prophet doon na iisa yung iisang church sila. Yung 10 virgin na iisa yung pinanggalingan nila, iisang katuruan. Pero ang ano rito, naging kampante yung 5. Naging kampante sila na nagpumunta sila doon na wakulang sila sa revelation. Yun ang sabi ng prophet. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan, nakasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtagal nga ang kasintahang lalaki ay nangaantok silang lahat at nangatulog. Datapwat pagkahating gabi ay sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsibabangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan nyo kami ng iyong langis, sapagkat nangamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang mga matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiraon muna kayo, magbili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsiparoon sa pagbili ay dumating ang kasintahang lalaki. At ang mga nahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang ibang dalaga na nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni ang oras. Amen. Kita nyo, sabi ng prophet dyan, kinulang sila ng revelation. Datapwat, they're same, iisa ng katuruan. Iisa sila ng mensaheng naririnig. Kaya nga sabi dito sa atin, iisa tayo ng naririnig na mensahe, pero individual yung kaligtasan natin. Hindi natin pwedeng ipaligtas tayo dahil yung pastor natin, kadikit natin yung pastor natin. Kadikit natin si Brad Melvin, kasama natin dito sa halos araw-araw, halos sa Bible study. Hindi. Kaya ngayon nga yung sinasabing huwag tayong maging komportable huwag tayong maging komportable sa ating spiritual condition. Amen. Maging yung sabi ng prophet dito.
The same thing with the sleeping virgin and the wise virgin. They were both sanctified people. But this one had oil, and this one did not have oil. So they said, we're as good as you are. That's there none of as good as far as that concern. Why you are bunch of the holy rollers? Well, that's okay. That's all right. There's none of us good. We're all sin and come short of the glory of God. But the only way you ever know it, not by joining church, not by trying to live good, but while receiving Christ. Amen. It and not while I live, it's what He was. I ain't what I am. It's what He is. He become me and I my true. His grace become Him. The Son of God, you see it. Now a sleeping virgin and a wise virgin with oil in her lamp. Now, in all of the sudden, they came a sound. Nakarinig sila ng pagsigaw. Behold, the bridegroom cometh. Nandiyan na yung ikakasal na lalaki, kasintahang lalaki. Go ye out of to meet him. And they waked. Gumising sila, but when they did, this one could go in cause they had oil in the lamp. That was the difference. Ito yung pagkakaiba. Iisang mananampalataya tayo, iisang mensahe. Sabi nga dito, both sanctified people. Wise, yung wise virgin at saka yung sleeping virgin. Pero pagdating sa revelation, doon sila nagkaiba. Amen. Hallelujah. This one could not go in where there was no oil in the lamp. So kinulang sila ng, sabi nga, Holy Spirit yun eh. Yung Holy Spirit. They went back to pray. Bumalik sila para manalangin. To receive the Holy Ghost, para makakuha. Bumili sila para makakuha sila nitong ng oil na to. While they were gone, it was all over. So huli ng lahat. Kaya sabi nga, wag tayong magpa-relax-relax sa panahon ngayon. Nandito na tayo sa madilim na panahong ito. Na kung paano makikita nyo nga, maging yung mga gadget na ating ginagamit, dyan pa lang, kumikilos na yung kaaway. Amen. Sa lahat ng bagay, maging sa kaisipan nga natin. Kaya nga sabi nga doon, di ba, mangagpuyat kayo. Amen. Hallelujah. Hold your, basahin natin yung kay, sa Genesis 8, dun sa, kay Noe. Genesis 8, 1-12. At naaalala ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. At nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. sorry. Excuse me. Natakpan din ang mga bukal ng kalaliman at ng duwagan ng langit at nagpigil anuman sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. At sumadsad ang sasakyan ng 7 buwan ng 17 araw ng buwan sa ibabaw ng bundok ng Ararat. At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 10 buwan ng 10 ng unang araw ng buwan ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. At nangyari pagkaraan ng 40 araw na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan ng kanyang ginawa. At siya'y nagpalipad ng isang uwak at ito'y nagparuot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tignan kung humapa na ang tubig sa ibabaw ng lupa.
datapwat hindi nakasumpong ang kalapati at nakalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa at nagbalik sa kanya sasakyan sapagkat ang tubig ay nasa ibabaw pa ng buong lupa at inunat ang kanyang kamay at hinawakan at ipinasok niya sa sakyan. At naghintay pa ng muling 7 araw at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya. Ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon at narito may dalang isang dahong sariwa ng olibo at tuka. Sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig at lupa. At naghihintay pang muli siya ng 7 araw at pinalipad ng kalapati at hindi na muli nagbalik pa sa kanya. At hanggang 12 lang. So makikita nyo dun sa kwento na una niyang pinalipad yung uwak. Yung uwak sumisimbolo ng isa yung kanilang sinakyan. But pare silang ibon. Iisa yung pugad, iisa yung lugar na kanilang pinalagyan. Ibig sabihin nandun si Noe, kasama siya nila Noe dun sa isa bangka. Pinalipad niya pero dahil ang katangian kasi ng uwak, kaya hindi na siya bumalik, sabi ng prophet, nanginain na siya ng mga patay na mga nakalutang doon. Amen. Kaya ang ginawa niya, nagpalipad siya ng kalapati. Pero yung kalapati, tumitipo sa isang believer. Na ang kalapati, hindi kaya ng kalapating bumalik sa dati. Hindi niya kayang tumungtong doon sa madudumi. Na kaya nga sabi niya, bumalik ang kalapati. Bumalik siya doon at nakita nga niya na maraming dumi doon sa dahil wala pa nga siyang matungtungan. Ang ginawa niya at kaya nga doon sa sabi rin ng prophet diyan, ang kalapati walang apdo, hindi niya kayang kumain nung madudumi na yun. Amen. Kaya pagka ititipo natin sa atin, iisa tayo ng message, iisa tayo ng narinig, iisa tayo ng pastor, iisa yung narinig, isang mensahe tayo. Pero meron talaga sa ating hindi makaunawa, even though na mabagal. Hindi ko naman sinasabi na mabilis, hindi ko naman sinasabi na mabilis ako. Hindi ko naman sinasabi na nasa akin na lahat, nasa akin yung revelation. Dahil sabi nga, yung pagbabasa ba, hearing o nakakarinig tayo, hearing the word of God, yung magiging kalakasan pananampalataya natin. Kaya doon sa kwento na yon, kaya nga nung kwento ko nga nabanggit ko na yan, kwento ko nga sa nanay ko, sabi niya, saan mo kinukuha yung mga salita mo? Saan ko raw kinukuha? Pero nakita naman nila na yung kalapati bumalik, ibig sabihin, hindi makakatiis ang kalapati na nasaan, nandun babalik pa rin siya kay Noe. Kaya nga si Noe, ipinasok siya sa loob ng arka, ipinasok pa rin siya. Paglipas ng 7 araw, pinalipad niya uli yung kalapati. Na ibig sabihin na talagang sa mensahe na basbas ba ng salita, pinalipad niya uli yung kalapati. Hanggang sa pagbalik ng kalapati, nakakakita siya meron ng tuka-tuka na siya na olibo, dahon ng olibo, yung dahon ng olibo ay dinala nga niya, na ibig sabihin na pwede na niyang pakawalan. Ibig sabihin, meron na siyang matutungtungan at paglipas pa ng 7 araw, pinakawalan niya at hindi na bumalik ang kalapati. Meaning, na kahit na napakawalan niya ang kalapati na yon, alam niya na ang kalapati ay hindi kakain ng dumi ng kahit ano. Amen? Hallelujah. Kaya yun yung tinitipo ng ating propeta, tinitipo niya sa magkaparehas na mensahe, ngunit magkaiba ng dating ba o magkaiba ng revelation. Amen? Hallelujah. Basahin natin sa Pahayag 3:15-17. Revelation 3. Sorry. Revelation 3:15-17. Malapit na. Nalalaman ko ang iyong mga gawa
na ikaw ay hindi malamig man, malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Siguro hindi na bago sa atin itong verse na to. Kahit sapagkat ikaw ay malahininga, na hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen? Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan. Pakitaas nga, Brad. Kayamanan, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo malalamang ikaw ang aba, at maralita, at tukha, at bulag, at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at ang mapuputing damit, upang ang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata, na pampahid sa iyong mga mata, na ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan. At tumutok-tok kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama na siyang kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig na sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Amen. So hindi na nga bago sa atin yung verse na yun na kinakailangan, hindi po pwedeng parelax-relax lang tayo. Hindi pwedeng pakampante. Dapat yung kampante natin maging confident tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi rin tayo, kung malamig tayo, malamig. Dahil sabi niya, bisan dumarating din sa akin salita na yan, hindi ka pala po pwedeng, pagka maisip mo, hindi ako pwedeng gumawa na naman ng mga ganito kasi ibig sabihin nung malamig, malahininga. Kaya ano sabi ng Panginoon? Pagka sinabi malahing na, isusuka ka lang ng Panginoon. Pagka doon, kaya nga, revelation by revelation. Hindi tayo lalalim kung walang revelation na dumarating sa atin. Hindi po pwedeng revelation lang hanggang ngayon dito lang. Kinakailangan nating umangat ng tumaas hanggang sa makuha natin yung pag-ibig, makuha natin yung kaduluduluhan, yung pinakang capstone ng karakter ng isang mananampalataya. Yun yung pag-ibig. Amen. Kaya nga sabi nga dito, sabi rito, I need, yung iba kasing mananampalataya, yun, yung nagiging komportable, kampante. I have need of nothing. Now, when anybody says, I have need of nothing, he could very well be saying, I have everything. Or he could be saying, I don't want anymore as I am full now. You can express this any way you want. And it all adds up to the fact that the church is complacent. She is satisfied with what she has. Kontento na siya kung anong meron siya, kung ano yung tinuturo sa kontento na siya, kung ano yung kapahayagan na dumating sa kanya, ayaw na niyang mag-improve ba, kung ano yung ayaw niyang humingi lang tayo ng humingi sa Panginoon. Sabi nga, hanggang nandito tayo, hanggang hindi pa dumarating yung pagbabody change natin, yung ating translation, nandiyan pa rin yung biyaya ng Panginoon. Napatuloy pa rin tayo na magbibigay siya ng revelation na bawat isa sa atin. Amen. Nasabi, she is satisfied with what she has. She either figures she has in all or has enough. And that is exactly what we find today. So walang pinagkaiba sa ibang mga denomination. What the denomination is claiming, that it has the revelation and the power and the truth. Listen to the Baptists and they have it. Listen to the Methodists and they have it all. Listen to the Church of Christ and everyone is wrong. But then hear what the Pentecostals say and they have the fullness of the fullness. Now they know I am telling the truth about them. For not one of their manuals say any different.
They wrote it all of just so nice, and they put their names to it and finish it all. God just does not have anymore. And there those who just want anymore, they do not believe in healing and would not want it, although it is in the word. There are those who would not take the Holy Spirit in God, open the heaven and show them a sign. Amen. Sabi nga, i-translate ko nga sa Tagalog, so wala akong kailangan. Ngayon, kapag sinabi ng sino man, wala akong kailangan. Maaari niyang sabihin na akin na ang lahat. O maaari niyang sabihin, ayoko na dahil busog na nga ako ngayon. Maaari mong ipahayag ito sa anumang paraan na gusto mo. At ang lahat ng ito ay nagdaragdag sa katotohanan na ang simbahan ay kampante, kontento na siya kung anong meron siya. Amen. Hallelujah. Kaya nga, napaka-importante na meron tayong revelation. So, sabi nga, mas mahalaga pa yan kung ano yung mga tinatangkilik natin. Napakahalaga wala nang hahalaga pa yan sa revelation na yan. Na Holy Spirit, sabi nga, wala nang hahalaga kung meron kang, sa edukasyon, walang masahalaga yan. Kung anong posisyon mo ngayon, kung magkano yung pera mo sa bangko, kung yung sasakyan mo, kung ano yung talino mo, wala nang hahalaga sa revelation. Amen. Kaya nga pagka meron ka na nito, ikaw na mismo, kusang ilalabas na ng buhay mo. Kusang ilalabas na ng buhay mo. Katulad nga, paghahangad ka na ng puro makalangit na bagay. Puro makalangit na bagay na yung ilalabas ng katawan mo, na hindi mo na kinakailangan na iisipin mo pa na kung ano yung gagawin mo, na iisipin mo pa nagkamali ka. Dahil sabi nga ng apostol, sabi niya, ang lahat ay nagkakalakip-lakip. Amen. So paano makakakilos ang Panginoon kung hindi natin tinatanggap yung kanyang revelation. Amen. Kaya dapat makuha natin ang buong katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So yun lamang po. Maraming salamat. Kung may nasabi akong hindi kanais-nais or sa Panginoon, pagpatawad ako ng Panginoon. At ibinabalik ko na sa iyo, Brad. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless sa iyo, Brother Jay, sa napakagandang mensahe na pinayag mo sa hapong ito. Napaka-bless ng mga salitang ibinahagi mo sa hapong ito. At naman kaya tayo nandito upang tayo pag-initin ng mga salita ng ating Panginoon. Salamat at tayo umawit at magsitayo tayo. Habang umawit tayo, prepare ang ating kapatid na si Brad Melvin sa kanyang Richard ay awit tayo ng pure heart. Amen. Praise the Lord. Heart, that's why I long for a heart that follows heart after thee. Of your heart, that's why I long for a heart that follows heart after thee. A heart that hears your words, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one that you and reign. A heart that's deep compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Pusong dalisay ang aming nais. Likain mo, Diyos, para sa akin. Isang dalisay ang aming nais. Likain
sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri